Yo mga bulala, sa nakaraang video ko, pinakita ko sa inyo paano ako mag-mix ng feeds. Pero kailangan pa rin natin extra diskarte para mas makatipid pa tayo sa pag-aalaga ng pabo. Ako si Glenn, bulala, bombero, laki ng loan. Tara, samahan niyo ako. Bayaran natin ang utang na to. Puro makatipid talaga ang nasa isip ko. Kaya yan yung service namin, Keso e-bike. Wala nang gastos sa gasolina. Kaya after nang masundo ang mga bata, direkta na kami sa isang farm na pinutol nila yung mga tanim nila ng mga saging. Ang kukunin namin dito ay yung katawan ng puno ng saging. Tatanggalin ko lang yung matigas na part sa katawan ng saging at saka maiwan na lang yung kulay puti. Yun yung makakain ng mga yung tukain ng mga pabo. Sa ganitong paraan, konting banding na rin namin to ng mga bata. Nag-i-enjoy din naman sila sa kanilang ginagawa. Sumasama sa akin, humanap ng saging na pwedeng ipakain sa mga pabo. Isang linggong wala din ako sa bahay, kaya kahit papano, pag uwi ko, dapat may banding pa rin kami ng mga bata. Ito nga lang yung simpleng banding namin, maghanap ng mga mapatuka sa pabo. Ito, piniprepare ko na yung katawan ng saging. So, kailangan ko tanggalin yung sa kanyang ulo na part, dyan yung mga dahon niya. Ang mga dahon din naman ng mga saging ay kinakain at tinutuka rin ng mga pabo. Pero dahil Keso e-bike lang yung dala namin, so yung katawan lang talaga ng saging yung kaya naming dalhin. Sa dami ba naman ang dahong saging yan? Sayang nga lang kasi di namin madadala. Madali lang namang linisin ang katawan ng saging, puno ng saging. Siguraduhin lang matalas yung mga itap. Ito na yung mga bani ng saging na nakuha namin. Sa isang puno ng saging, kaya makakuha ng bagang 5 putol. Nasa 2 to 3 feet naman yung isang putol nito. Ang 3 putol naman ito ay good na for 1 day nila na merienda. Ito, nililinis ko lang maigi yung mga nakuha naming bani. Siguraduhin lang talaga, wala na talagang berde na parte ng puno. Kasi matigas talaga yon, di kayang papakin ng mga pabo. Matapos linisin yung mga bani ng saging, pwede na itong isakay sa aming Keso e-bike. So malaki na naman yung espasyo ng Keso e-bike, kaya pwede paglagyan ng mga bani ng saging. Ito, tinutulungan din ako ng mga anak ko para hakutin yung mga nakuha naming bani ng saging. Si boss na naglagay. Picture dyan nilo. Orais mo, gusto mo kamay. Atras. Atras. Binasa na. Oh, basa po. Ang iba kayo. Basa. Basa rin eh. Gamay naman, sa sulod naman. Ito, medyo marami na yung nakuha namin na bani ng saging. Good na to for mga 2 to 3 days nila na merienda. And sa dami niyan, at least makatipid tayo ng feeds. Kasi kung wala silang merienda, mas malakas sila kumonsumo ng mga feeds natin. Okay, hello, Bug. Now we're going home. Now, like, Peppa Pig and George. Pagdating sa bahay, pwede na namin i-diskarga yung mga nakuha naming bani ng saging. Ito, habang fresh pa, pwede na to diretso sa aming pabuhan dahil naghihintay ng yung aming mga pabo. Yung mga ibang nagpapabo din naman, gumagamit din naman sila pakain itong mga bani ng saging at ginagayat nila o sinaslice nila yung mga bani ng saging. Sa amin dito, diretso na, pinapapak na yan or tinutuka na yan ng aming mga pabo. Ayan, tuwang-tuwa na yung mga pabo. Simula na sila ang papakin at tukain yung mga bani ng saging.
Matapos malagyan na ng mga bani ng saging yung mga pabo namin at marami rin silang natuka, yung mga sobrang nakuha ng bani ng saging naman ay iniimbak namin para pwede na gamitin kinabukasan or sa susunod na araw. So ayan, ninahakot na ni Boss Ale yung ibang mga bani ng saging at ako naman inaayos ko ito. So this time, magagamit na to sunod na araw. So that's it. Thank you. Naway makatulong sa inyo ang video na to.